we want to go all the way with the reforms. Diba? So, either nagbago or hindi nagbago. Either transparent or hindi transparent. Diba? So, we've been saying, and nakita niyo naman yung cooperation namin during the 11 days, diba, na sige, wala na yung dating sistema. Pero ano yung bagong sistema? Diba? So, for example, ito, parang usap-usapan ng mga senador, i-limit daw yung amendments. So, sabi ko, hindi ba yung limit ng amendments? Ibig sabihin, kung ano lang kasulbo ng Malacanang, yun ay ipapasa natin. So, tunay na reform na yun. So, sinabi from the start ng DPWH, they have almost 300 billion na flood control. So, ang question, saan ilalagay yun? So, yun yung question namin kanina, na may 400 billion na nilipat na from the House to the committee report, na hindi natin alam kung paano nilipat at sino naglilipat nun. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is 40 billion, 100 billion, less than that. So, nagpre-prepare lang yung minority for the buy-down. So, ganun din. Diba yung sabi nila, may mga tinamaan ng bagyo. Saan daw ilalagay? DSWD, LGSF. So, sabi namin, kayo na mismo nagsasabi na okay yung mga LGU. Ang Pangulo na nagsasabi mismo sa mga mayor. Ba't hindi natin idiretso sa kanila? So, kaya biglang nag-stop at nag-usap. Kasi nga, the reality is, there will always be someone who will lobby. There will always be someone who will make the decision. So, part of the new system is dapat klaro yun. So, tanay ko rin sa media. Kayo ba alam mo mga may cap na ba? May pinag-usapan ba? Magkano lang itilipat sa budget? But these are still behind closed doors. So, if we're going to do it in the session hall in the BICAM, kailangan klaro lahat ng rules. Diba? So, yun lang naman yun. So, ang napag-usapan lang naman, let's finish today yung amendments instead of yes or no, i-consider na lang ng committee, may clean copy tomorrow. So yung challenge talaga sa BICAM. Diba? So if we all agree, diba, masyadong nakaka-pollute yung tricycle, jeep at saka kotse papunta sa trabaho pero wala pang tren. We all agree on the problem. We have to agree on the solution. But anything that's reform, anything na dapat ipagbawal, anything na that can lead to resolving yung present problem ng ating bansa sa corruption, gusto ng minority daw. But I'll give you two cases. Wala nang flood control next year. Pero may more than 200 billion this year. Gusto namin makita paano gagastos yun. So, ganun din. Since 2023 budget, ang problema natin yung unprogram. Pero dito sa version natin, meron pa rin. Ba't hindi na lang tanggalin yun? So, those are certain things, diba, na we understand it has to be agreed upon in the House, by the Senate, by Malacanang. But yun na yung sinasabi ko kanina, hindi pwedeng transparent ka sa 20%, sa 80%. Okay? Yung sinabi nga dun sa pelikula, diba, na you cannot be half a gangster. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, pagkausap ko media, pagkausap ko sila, I'll be a gangster. Hindi pwede. You're either a gangster or not. Senator, ano pwedeng agreement dun sa, kasi diba, ang gusto niyo ni Senator Escalera sabihin ni sa publiko kung sino-sino yung senators na gumawa ng so-and-so amendment. So this is a good thing. Well, yun nga, so sabi niya kanina, may technical working group. So sabi ko, bakit tayo nagsasalita ngayon? Sana nagmuna lang tayo ng technical working group ng Friday ng gabi, tapos isubmit. Diba? At kahit may technical working group, hindi naman tao yun. May tao pa rin na nag-submit. So we agreed na lang sa kanila na ipapublish nila yung transcript. So mga staff namin, tinitingnan kayo yung transcript. So magkakaalaman po kung sino-sino yung mga senators na nagpag-align? Well, dapat. Wala naman kaming doubt, maganda yan. Diba? But yung question kasi nung, for example ngayon, diba? Pag nag-propose ka ngayon ng flood control, as if corruption ang gusto mo. Nagtanong ko sa inyo, mawawalan ba ng baha sa Bulacan at saka sa Cebu? So, ang problema natin hindi pa propose yung sistema kung paano ma-propose iyon.
So, ibig sabihin, Senator, kailangan na magkaalaman kung sino at kung ano yung amendments. Kailangan ng transparency. Oo. Para Hindi lang, because nagkaroon ng duda kasi sa mga yung pinapoint out namin kung ngayon, nandiyan kami, kami nandiyan, mahaba yung mga aming pero ang papakita namin sa inyo, yung 50 billion or 100 billion. Hindi naman namin pinakita yung 400 billion. Kaya sabi ko nga, behind closed door kanina, sinabi ko, practice na rin to. Practice na rin to for the buyback. Kasi hindi lahat gusto open ito. Sir, ang program na appropriation, saan yung agreement during the focus? Wala nga agreement pa kasi nga ang tingin namin gusto pa ito ng Malacanang so hindi sila magsagot. But sabi nga namin dito magpapakahirap tayo para maging transparent. Kasi sa ang program, bigla na lang sila maglalabas during the year. Balita ko pwede pang palitan. So, iba pa kasi kung nasaan program, halimbawa, flood control in Bulacan, tapos yung flood control na yun, dredging. Paano kung biglang sa Cebu lumabas yung project na yun, tapos hindi na dredging? So, paano mo babantayan? So, hindi pa totoong transparent ito. We're getting there. May birthdays. But ang trabaho namin sa minority, sitahin kung parang, sandali lang, parang may kulang yung transparency na ito. Senator, oversight po ba yun? Yung sinasabi, oversight po ba yun ng majority doon sa sabi? Well, ang packaging namin kanina ay kakulangan sa pag-consult mo sa minority. Kasi ginawa nyo na lang. So, siyempre, wala naman bad faith ko kay Chairman Lee kasi mahirap yung trabaho niya sama-sama. Kaya nga tinatanong ko sila kanina, budget ba ito ng buong Senado o budget ba ito ng majority? Kasi alam naman natin naging mainit yung palitan ni Senator Chisa, ni Senator Soto, alam naman natin na itong mga hearings nagkakasagutan. Pero iba ito budget ito ng Pilipinas. So I think nagkaroon talaga ng kakulangan sa and nagkaroon ng misunderstanding. Yung iba akala ayaw baguhin yung sistema. Hindi. Bayad kami baguhin yung sistema. Gusto lang namin klaro din sa atin lahat kung anong sistema. So after po nung mahabang break kanina naayos na? Just for today, wala pang, we agreed lang to after na may clean copy tomorrow, may summary kung anong dilipat, anong tinagdapat hindi, and then anong strategy sa bike. So, agree din naman ako na huwag naman yung katulad ng 25-24 budget na 800 billion, 1 trillion, 1.1 trillion na ilipat-lipat kasi ang hirap din bantayan doon. But hindi rin naman ako sa ngayon pag sinabing, uy, 150 lang, 200. Ang Pangulo na, ang DPWH na nagsabi, may almost 300 billion kami na hindi namin kailangan. Tapos hindi mo ililipat sa tama rin. At kung ililipat mo sa tama, hindi mo alam kung sino nag-propose doon. For example, pwedeng maganda pero may conflict of interest. I'll give you an example. Sino magsasabing pangit yung crop insurance? Di ba na pag nagkabagyo, nasira lahat ng tanim, babayaran ng insurance. Paano kung yung nag-propose na ilipat sa crop insurance, ang negosyo niya insurance? O iba ba sa mayon? Kasi may conflict of interest, di ba? O paano kung sabihin ko, archipelago kasi tayo So dapat hindi flood control, dapat lahat gumawa tayo ng mga seaport. Paano kung yung negosyo mo gumawa ng seaport? Wala ng corruption sa flood control, nagkaroon naman ng corruption sa seaport. So yun po lang ang nilalaban ng minority na kung transparency, 100% na. Diba hindi pwedeng bumalab dito na transparency, hindi transparency yun. Saan yung masasabi niyo po dun sa fear or possibility of reenacting the budget? I hope not, kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also, etong unprogram, medyo, kailangan talagang hilayin. This is another animal. Until we figure this out, may magiging lamat pa rin kung budget. So in terms of the budget time, are we still on track? So far. But yun nga, because everyone's conscious, kasi like tomorrow, technically pwede kami humingi ng clean copy. Kung 700 changes and 1,000 pages, bibigyan mo kaming clean copy 1 hour before the session, babasahin natin. So technically, pwede namin hingin Monday na. Pero hindi nga namin ginagawa because nga, okay kami dun sa proseso. Pero, so same sa unprogram.
anong pwede natin safeguard kung special provision. So hindi ko sinasabing in no universe can unprogram exist. Magandang principle, di ba, na parang kung ang mo kolekta lang, ito lang yung mga tututuhan. Pag sumobra yung collection mo, ito ilalabas. Ang problema nga, vague, at hindi mo alam kung anong project yung anong ilalabas, at hindi mo alam kung anong natitilibre. Pero halimbawa, sasabihin mo, 170 billion yan. Pag ang collection mo over ganito, ito ang unang project. Ito yung lugar, ito yung presyo. Pag ganito yung lumabas, ito. Pero right now, hindi. Diba? So, let's just simplify it. Lahat ng malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, malinaw. So anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat i-clear. Kasi gusto mo transparent. Sir, for clarification, yung clean copy na sinasabi is clean copy of the second reading. So agree na po kayo na tonight pa-approve yung sa second reading and by Tomorrow Friday. yung second week. Tomorrow na, sir. So hindi by Friday. Tomorrow talaga. Dapat sa original schedule, yesterday yung amendments, Wednesday yung second reading. And then- Hindi talaga pwede yung second reading kasi hindi pa tapos yung Sabi ni Sir, Target nila starting sa Friday ang May 3 days daw. May 3 days daw po na pagitan. Anong pagbubuka? Kasi sinabi ni Sam din under consideration. Kailangan pag bumoto ka, alam mo kung ano yung kinonsider. So for you, Sir, bukas ang second reading and then sa next week na Monday. No, even kayo, anong i-report nyo na in-approve budget? So yung Diba? So, dati, because nga hindi ganun ka-transparent, i-report ko lang na on second reading. O ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo, magkano yung IH? Magkano yung unprogram? Kailangan masagot nyo based sa pinagbutuhan namin. Wala pa yun. Pero pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean copy, summary lang. Basta at least kita mo yung ano yung pinita. Pero technically, ang clean copy, yung librong ganun kapal na sa mantika. Thank you, sir.